sobrang aga nga dumating ni Daddy, eto nga't maaga na nga lang din akong bumangon para mag-asikaso ng aalmusalin pati na rin ang baon ni Athena sa school. Inaya ko nga muna talaga si Daddy sa labas dahil wala na kaming patatas. Kaya naman pagkabili namin ng patatas, eto nga't dali-dali na ako nagpunta rito sa kusina para mag-asikaso na. Bumili nga din pala kami ng itlog kaya naman uunahin ko munang lutuin yung itlog. Hindi na nga kasi kami nakakapag-grocery kaya hindi na kami nakakapag-stock ng itlog. Nagugas nga muna ako dito at pagkatapos nilinis ko na rin yung lababo. At pagkatapos nga ito nga't naglagay na ako ng tubig dito sa aking lutuan at naglagay na rin ako ng 6 na itlog. Ilalaga ko nga yung itlog dahil ilalagay ko yan mamaya sa lulutuin kong ulam. At pagkatapos nga habang inaantay ko maluto yung itlog, ito nga't hinugasan ko na tong mga manok. Bale, ito na pala yung pinakalas na laman ng ref namin. Kaya naman kinabukasan nga kailangan na naming mamalengke ni Daddy. Pagkatapos ko naman hugasan yung manok, ito at isa-isa ko naman inilabas sa plastic yung binili namin sa labas. Bale, bumili nga lang ako ng 2 balot ng patatas. At pagkatapos dahil nga wala na rin kaming sibuyas at bawang, bumili na rin ako. Pero yung malilit nga lang yung nabili ko dahil hindi naman kami sa mismong palengke bumili. Nagbalat pala ako ng mga patatas, yung isang plastic na yung binalatan ko at pagkatapos hiniwa-hiwa ko na. Nakapaghiwa na nga rin ako ng maraming bawang at maraming sibuyas. Nung natapos naman na ako, ito at isa-isa ko nang inilagay sa plastic yung mga pinagbalatan ng mga patatas. Sunod ko naman ginawa ay nagsaing naman ako. At para nga hindi na ako magsasaing ng tanghali at saka gabi, ito at pinag-isahan ko na lang yung sinaing ko ngayon. 4 na gatang yung sinaing ko, kasama na dyan yung pambaon ni Athena sa school. After ko naman magsalang ng sinaing, sakto naman ito at naluto na yung itlog. Binabad ko nga lang muna siya sa tubig para nga pagbilaran ko mamaya hindi na mainit. Sunod ko naman ginawa, ito at isinalang ko na itong mga manok dito sa kawali. At habang inaantay ko nga na medyo madry yung manok, ito nga titimplahan ko muna si Daddy ng kape. Bali, nag-init nga muna ako ng tubig. At dahil nga wala nang available na saksakan doon sa kusina, dito ko na nga lang muna pinasaksak kay Daddy sa sala. Etong pagtitimpla ko ng kape, hindi ko talaga laging ginagawa to kay Daddy. Madalang ko lang talagang gawin sa kanya na magtimpla ng kape simula nga nung nagkasakit ako. Pero nung wala pa naman akong sakit, halos ako talaga lagi yung kitimpla ng kape niya. Pag uwi niya galing trabaho, pagkagising niya or bago siya pumasok sa trabaho. Madalas talaga kapag nagkakape si Daddy ay gusto niya black coffee lang, lalo na kapag siya yung nagtitimpla. Pero kapag ako yung nagtitimpla, gusto niya lalagyan ko ng gatas. Mas masarap daw kasi ako magtimpla ng kape kapag merong gatas. Sana all masarap. Charot! Pagkatapos ko na magtimpla ng kape, ito nga tinanda ko na yung nabili namin sa labas na kakanin. Alam niyo, paborito talaga namin ni Daddy ang mga kakanin. Si Athena naman, isang flavor lang na kakanin yung pinakagusto niya. Dahil gising naman na si Athena, sabi ko nga pag-almusalin ko na din siya. Binigay ko nga sa kanya yung isang kakanin. Eto nga't nag-aasaran pa kami ni Daddy. Ang sabi sa akin ni Daddy, porket daw merong camera, napakabait ko daw. Pero syempre, sabi ko sa kanya, kayang-kaya ko nga siyang sampalin kahit may camera. Charot! Nung naibigay ko na nga yung almusal ni Athena at ni Daddy, binalikan ko naman tong manok. Nung medyo nawala na nga yung water niya or na-dry na yung chicken, naglagay naman ako ng bawang at saka sibuyas. Hindi ko na nga hinayaan na mag-brown parehas yun. Pagkatas naglagay na ako ng konting toyo. Sa toyo tansya-tansya lang. Medyo pinakulo ko lang ng konti at pagkatapos dahan-dahan lang ako naglagay ng tubig. At nung kumulo na nga ulit siya, ito naman naglagay na ako ng brown na sugar. Ang gusto talaga namin sa adobo mga mamis yung medyo manamis-namis. Hinalo-halo ko nga lang ulit at pagkatapos papakuluan ko lang ulit yan. Pagkatapos nga, nung kumulo na ulit, naglagay naman ako ng laurel, pati na rin ng paminta. Dahil nga wala naman kaming pamintang durog, ayun nga powder na lang yung nilagay ko. At pagkatapos dun ko na nga inilagay yung napakaraming patatas. Nalagyan ko na pala ng suka yan, hindi ko na na-play yung video, akala ko kasi naka-play kanina. Pinakuluan ko nga lang ulit siya ng bonggang-bongga hanggang sa sobrang lumambot yung manok at pagkatapos dun ko na nga inilagay yung 6 na itlog. Hinalo-halo ko nga lang ulit pagkatapos pinatay ko naman na yung aking induction. Bali, ang sunod ko nga naman ginawa ito at mag-ready naman na ako ng kanin dito sa baonan ni Athena. At dahil paborito nga ni Athena yung adobo, syempre kailangan kong damihan yung kanin niya. May mga nakapansin nga at may mga nabasa akong nag-comment na grabe daw ang dami kong maglagay ng kanin sa baonan ni Athena. Si Athena naman yung may gusto na maglagay ako ng madaming kanin doon sa baonan niya. Lalo na nga kapag alam niyang paboritong-paborito niya yung magiging ulam niya. Bali sa ulam naman niya, naghiwalay na nga lang ako ng lagayan para nga hindi matapon yung sabaw. Naglagay nga lang ako ng isang maliit na chicken pagkatapos dinamihan ko yung patatas at naglagay din ako ng isang itlog. Ito namang si Daddy, kakatapos niya lang mag-almusal pero nag-request nga daw siya baka pwede siyang makahingi ng konting kanin pati na din ng ulam. Hindi ko na nga talaga sana siya bibigyan kasi nga malapit na siyang matulog. Pagkahatid niya kay Athena ay kailangan niya ng matulog kasi nga siya din yung magsusundo.
At dahil naawa nga ako, ito at binigyan ko na lang din siya. Ang tagal ko na din kasi hindi nakapagluto ng adobo mga mamis, mga 3 buwan na at ngayon lang ulit ako nakapagluto. Habang kumakain nga si Daddy, si Athena naman ay nakapagbihis na at pagkatapos sabi ko nga sa kanya ako na lang ulit ang magsusuklay para hindi siya mahirapan. Si Athena kasi napakabihira na itong magsuklay. Kapag bagong ligo talaga siya, hindi siya nagsusuklay, hinahayaan niya lang yung buhok niya. Kaya pag may time na magsusuklay siya ay medyo nahihirapan siya kasi nagbubuhol-buhol na. Araw-araw talaga ay hati kami lagi ng gawain ni Daddy pagdating kay Athena. Ako nga yung taga-asikaso kay Athena at si Daddy naman yung taga-hatid sundo sa kanya. Minsan kapag hindi ako nakakapag-asikaso dahil sa mga paa ko, si Daddy na yung bumibili ng almusal ni Athena sa labas. Minsan din naman kapag hindi na kinakaya ni Daddy yung antok, nakakatulog na siya kakaantay, hindi ko na nga siya ginigising at ako na yung naghahatid at sundo kay Athena. Pero kapag alam kong hindi ko din kaya dahil nga napakabigat ng mga gamit ni Athena, ginigising ko talaga si Daddy at siya na yung naghahatid at sundo kay Athena. Madalas kasi talaga ang problema ko yung mga paa ko. Kayang-kaya ko naman talaga sanang ihatid sundo si Athena sa araw-araw. Ang problema lang, kapag meron akong bitbit gaya nga nitong bag ni Athena, ay mabilis mapagod yung mga paa ko at sumusobra agad ang sakit niya. Kaya naman kahit nga sabihin ko na gusto ko ako lagi yung maghatid sundo kay Athena ay hindi talaga kaya. At nung natapos na nga mag-asikaso si Athena, ito nga ihahatid na siya ni Daddy. 8 AM pa naman yung pasok ni Athena pero ang gusto niya 7:30 pa lang ay nasa school na siya. Wala pa nga 5 minutes yung layo ng school niya dito sa tinitirhan naming apartment pero mas gusto niya talaga yung sobrang aga niya. At habang inaantay ko nga si Daddy, ako naman ito at nagkasikaso naman ako dito sa paa ko. Tuwing pagkatapos ko talagang kumilos mga mamis, ang ginagawa ko, ine-elevate ko yung mga paa ko para nga hindi siya mamanas at mabawas-bawasan yung pagod niya. At nung pag-uwi naman ni Daddy galing sa paghatid kay Athena, ito at nagwalis muna siya habang inaantay siya ng mga paa ko. Isa din pala sa mga daily routine namin ni Daddy na hindi ko na nga lang sinasama sa mga vlog ko. Kapag uwi niya nga galing sa paghatid kay Athena sa school, ang sunod naman niyang gagawin ay ire-rehab or imamassage yung mga paa ko para mabawas-bawasan yung sakit. Hindi naman na to sobrang sakit gaya nung dati nung hindi pa ako nakakalakad at hindi pa ako masyadong nakakalakad pero nandun pa din yung sakit niya araw-araw. Malabo na nga siguro maging normal itong mga paa ko dahil yung mga dugong dumadaloy pababa sa paa ko ay nanggagaling doon sa tubo sa loob ng katawan ko. At dahil mahina nga yung daloy ng dugo, nag-aagawan yung mga ugat ko sa dugo. Kaya ayun, hirap na hirap yung mga paa ko ngayon sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa paglalakad. Kaya naman para nga mas medyo ma-relax siya, ganito yung lagi namin ginagawa ni Daddy. Meron pa talagang ibang ginagawa namin pero hindi na lang namin masyadong ginagawa dahil nakapagod.